Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So, sa video ito guys, pag-uusapan natin yung aming naging tour sa Shanghai at Hangzhou, China through SMB Travel and Tours. So, marami akong mga comments and questions na na-receive sa comment sections ng mga vlog sa series na ito. Kaya, isa-isahin natin siya and magbibigay din kami ng tips, tricks at mag-share ng aming buong experience dito sa tour na ito with SMB. So magandang usapan ito guys. So tara, samahan nyo ako. So unang-una sa lahat guys, gusto ko lamang sabihin sa inyo na ang mga maririnig ninyo sa content na ito guys ay pawang experience namin based doon sa aming tour sa SMB Travel and Tours. We may have different experiences and different agencies pero ito yung naging experience namin sa SMB at ito yung share ko sa inyo. So una guys, pag-usapan natin ang aming travel date. So nag-travel kami from Manila to Pudong, Shanghai. Ang travel dates namin ay September 18 to September 22, 2025. So yung September 18 yun yung from Manila to Pudong and 22 naman from Pudong back to Manila. So ang mga kailangan yung tandaan is of course ano ba yung mga requirements para sa travel. So kung magta-travel kayo via travel agency and via group tour kagaya ng tour na sinamahan namin, unang-una kailangan ninyo ng group visa. Usually provided yan ng travel agency and in our case yun nga SMB Travel and Tours. So magbibigay sila sa inyo ng mga requirements and mag-a-ask sila sa inyo ng requirements ahead of time para may apply yung group visa ninyo. And sa amin ang inas lang is yung copy ng passport and a 2x2 picture na clear yung background. So yun lang, and then sila na nag-process, which is kagandahan kapag nga may mga tour na ganito or kapag nagsali kayo ng mga group tour sa travel agency is because lahat is spoon feeding na gagawin na nila lahat para sa inyo. Magjo-join na lang talaga kayo. Papakita na lang talaga kayo sa airport on the day of the flight. So, isa pa na kailangan of course is updated yung passport niyo, at least may 6 months validity para may apply yung visa and para sa mga travel. And reminder lang na even if kasama kayo sa mga group tours kagaya nito, kailangan nyo pa rin i-fill out yung e-travel by yourself. So make sure to fill it out at least 72 hours prior to your departure and 72 hours prior to your arrival. At least para at least clear kayo and isa-save nyo lang yung QR code, screenshot lang kayo ng QR code para just in case hanapin, hindi kayo mamroblema. Ngayon naman, sa mga nagtataka bakit ako na group tour, usually DIY style yung mga ginagawa kong travel. So this is my first time na mag-try ng mga group tour and I'm glad na trinay ko siya with SMB Travel and Tours dahil napaka-smooth nung naging travel namin. Wala kami naging hassle. Naging delayed lang yung flight namin nung papunta ng Shanghai pero hindi naman fault ng travel agency yon. And yun lang yung pinaka naging problema sa amin nitong travel na to. But all the rest, smooth siya guys. Yun ang difference niya kapag DIY travel guys. Isa lang sa mga differences pa is syempre kapag mga group tour hindi mo kontrolado yung time. Hindi time mo yung masusunod and ang medyo nakakapanibago kasi we would have stayed on a single place na mas matagal kumpara dun sa mga place na compulsory na magstay. Pero pag-uusapan natin yun mamaya guys. Pero overall, good naman yung naging experience namin as first timers sa travel agency, sa mga group tours kagaya nito. Alright guys, so let's talk about group visa. So ano nga ba yung difference ng group visa versus yung individual visa na ina-apply mismo sa embassy? So unang-una guys, kapag take advantage kayo ng mga group tours na may ganitong group visa, hindi nyo na kailangan pumunta sa embassy physically para mag-apply ng visa. Lahat ng proseso namin through SMB is online. So wala kaming physical store na pinuntahan or physical na appearance needed. Lahat yun sila na yung nag-apply. Kapag mag-a-apply ka naman ng individual visa, yun, kailangan mong isubmit yung lahat ng requirements, financial documents and all that. And then mag-iintay ka, iwan mo sa kanila yung passport mo, you would wait couple of days or weeks bago mo makuha yung result. Sa group visa, almost as guaranteed yung approval ng group visa just because
yung SMB or yung travel agency, sila yung nagsisilbing guarantor mo na babalik ka ng Pilipinas. So, of course, they also do their own screening bago sila mag-accept ng mga sumasama sa mga group tours kagaya nito, and nasa sa kanila na yun kung i-consider nila kayo. Pero most of the travelers naman na nakakilala ko na nag-try sa SMB, and yung mga subscribers natin na nagko-comment, nagsisend sa akin ng messages na nag-take advantage din sila ng tour sa SMB, okay naman din daw. So far so good tayo sa SMB. So of course guys, magkano nga ba yung tour na tinake advantage namin sa SMB Travel and Tour? So remember, dito sa series na to, dalawa kami ni Kyla na nag-travel pa Shanghai, and yung aming package sa SMB is 27,999. Yun yung promotion nila during that time. So that's going to be 5 days, 4 nights, premium edition Shanghai and Hangzhou Adventure. So hindi yun lagi na pag may Shanghai package sila is may Hangzhou agad. Marami silang different packages. It's just depending on the time na inquire ka ng tour kung ano yung tour nila at the moment at kung ano yung mga upcoming tours nila. So, just check out their page. Ayan, SMB Travel and Tours. So, yung aming package na 27,999, it consists of yung package itself, tipping fee na 1,500. So, Chinese group visa na 2,500. That's the application. And then yung package mismo na 23,999. So, ang total nun is 27,999 each. On top of that, magbabayad din tayo of course ng travel tax na 1,620. And reminder lang pala guys na kung babalikan ninyo yung episode 1 natin, nagbayad kami ng GCash para dun sa travel tax. And kapag online payment, regardless kung credit card, GCash, or basta kahit anong online payment, meron silang convenience fee na 25 pesos each. So, kung halimbawa, 6 kayong magta-travel, and nakita ko din to, nabasa ko din to sa mga vlogs, ayan, sa mga travel groups na medyo umaaray yung mga pasahero. Kasi kapag marami kayo, halimbawa, 6 kayo, tapos 6 na convenience fee yung i-charge sa inyo, kahit isang card lang yung ginamit ninyo. So, tip lang, na para maiwasan itong charge na to moving forward, magdala na lang ng cash na 1,620 para hindi na kayo ma-charge ng kahit ano pang convenience fee. Yun. So, medyo hassle din yun, and medyo malaki din yun kapag naipon nga naman. So, aside dun sa ating travel package, sa ating travel tax, nag-book din kami ng eSIM sa Klook. Ang eSIM namin is 5 days na unlimited internet sa China mainland, and that's 794 pesos. And I booked it via Klook, and if you will do the same, please do not forget to use my promo code EMILKLOOK na naka-steady na yan dito sa ating mga screens, para naman may additional discount kayo up to 5% off sa inyong mga ibubook na activities, travel, flights, hotels, or kahit ano pa mang applicable yung ating promo code. So, pwede nyo rin i-claim yung promo code ngayon kahit di nyo pa gagamitin, para nandyan lang sa inyong Klook app at magagamit ninyo anytime na magbubook kayo via Klook. So, always book it via Klook. Question, ano nga ba yung mga kasama dun sa parang pinaka-package na binook mo sa SMB? So, ito yun guys. Kasama na dun yung flight, kasama na dun yung hotel accommodation, dun sa Hangzhou, and dun sa Shanghai. Kasama na rin dun yung mga meals. So marami, kung makikita nyo guys, lahat ng meals namin, except dun sa mga nag-Family Mart kami, nag-McDo, own expense na yun. Pero lahat ng meals namin, lunch, dinner, meron kaming hotpot, meron kaming pa-breakfast sa hotel, lahat yun kasama na. Kasama na rin dun yung baggage allowance sa flight na 25 kilos papunta at pabalik. So, kung tatanungin ninyo ako, napakasulit nung package na yun guys, at hindi tinipid yung mga food na sinaserve sa amin. Nakita nyo naman laging sobrang set meals na sobra-sobra sa amin, at wala kami doon. I don't recall na merong lunch or dinner na set meal na inoffer sa amin or hinain sa amin na naubos namin sa sobrang dami. So syempre, i-expect mo lang na yung cuisine niya is Chinese cuisine. So kung hindi ka sanay sa mga ganun panlasa, medyo magiging picky ka din talaga dun sa pagkain. Pero it's not bad naman to try yung mga Chinese cuisine. And
most of them naman or some of them na enjoy ko rin naman. So, para sa akin, sulit na sulit guys yung babayaran nyo para dun sa buong tour and dun sa lahat ng food na isi-serve sa inyo. So, during our travel time guys, since it's September, early October, ang weather daw doon is, or ang season daw doon is autumn. So, medyo mainit. To be very honest, mainit yung travel time namin nung mga umpisa first couple of days. Pero nung last day namin, medyo lumamig na. And nakita nyo naman may mga autumn leaves na din doon sa mga ibang lugar na napuntahan namin. So, saktong-sakto lang siya. At least hindi maulan. Na-enjoy namin yung Disneyland. And na-enjoy namin overall yung trip dahil wala masyadong interference pagdating naman sa weather. So, perfect yung dates ng travel namin and wala kaming complaints doon. So, always make sure to check out the dates ng travel and yung season doon sa date na yun para at least ma-anticipate mo din kung ano yung mga type of clothing na dadalahin mo. Magdadala ka ba ng mga makakapal, ng mga hindi masyado, summertime ba? Para at least magkaroon ka ng idea kung ano nga ba yung dadalahin mong clothing during your travel. Isa pang kailangan tandaan guys is China is as cashless as possible. So, most of their establishments, even the basic ones, are already accepting Alipay. So, Alipay is like GCash here. So, yun yung pwede nyong gamitin as main payment method. So, kami guys, on our case, may nag-recommend na magpapalit kami ng Chinese yuan sa airport or mag-withdraw ng pera. Pero we opted not to simply because we didn't need to. So, the whole trip, wala kaming physical cash na dala. Lahat yun cashless. And, ang magkagandahan nito guys, kung nag-download kami ng Alipay, pero sa GCash guys, meron doon pay abroad using Alipay. Yun lang yung ginamit namin. Mag-generate yun ng QR code, papascan mo lang kapag magbabayad ka sa any establishments. And, ino-honor nila or makukuha nila yung bayad real time. Parang GCash lang din talaga. So, kung wala kayong balak mag-withdraw ng cash, mabubuhay pa rin kayo doon and may enjoy nyo pa rin siya kasi makakapagbayad kayo through Alipay. So, download nyo yung Alipay just to make sure and mag-download din kayo ng GCash kung wala pa kayong GCash and mag-register kayo doon para makapagbayad kayo through Alipay. So guys, ngayon naman pag-usapan natin ang aming naging day-to-day itinerary pagdating namin doon sa Shanghai at para sa tour na ito. So, yung day 1 natin, of course, departure from Manila. Yung flight namin is supposed to be around 10 in the morning pero na-delay nga siya. So, inabot kami ng 1 p.m. sa airport pero ang lapag namin sa Pudong is about 5 p.m. na. So, wala kami masyadong nagawa ng day 1. Ang nagawa lang namin doon is kumain. Pagdating namin ng airport, meron kaming dinner and then nagpunta na kami sa Hangzhou, which the travel time took about 2 hours from Pudong, Shanghai to Hangzhou. And then nagstay kami, check-in kami dun sa Holiday Inn Express sa Hangzhou. So, and yun lang yung nangyari sa day 1 namin. We're supposed to have our handful costume experience on day 1 pero hindi siya natuloy dahil nga sa flight delay. So, medyo malungkot ng konti yung day 1 pero punong-puno pa rin ng excitement just because nakarating kami ng China and nakapag-travel na kami from Shanghai to Hangzhou agad, which medyo nakakapagod yung travel dahil 2 hours din yun. Ngayon, sa day 2 naman natin, kami ay pumunta sa Longjing Imperial Tea Garden. Ang ginawa namin doon yung nagtikim ng maraming mga tea. So, that's part of like compulsory shopping tour ng SMB or ng tour package na yon in coordination din siguro sa tourism government ng China. And then after that, nagpunta rin kami sa Westlake. Yun, sumakay kami ng boat and pinakita ko doon guys yung lake na nasa likod ng 1 yuan ng pera ng China. And then after that from Westlake, nag-lunch kami, tapos nag-transfer na kami isa pa pala bago kami pumunta ng Shanghai is nag-handful costume experience kami. Siningit yon sa day 2. So, nag-handful costume experience kami doon sa Xinxi area, ancient area. And then yun nga, nagpunta kami ng Shanghai, ng Hangzhou. From Hangzhou, nagpunta kami ng Shanghai, nag-travel na kami pabalik ng Shanghai. And then, hindi pa natapos yung day to doon, guys. Nagpunta tayo sa Dabon. Sumakay tayo ng Huangpu River Cruise. So, 2 cruise in a day pala yung ginawa natin noon, no? Ngayong binabalikan ko, parang ang haba pala talaga at siksik tong day 2 natin. And then,
After that, hindi pa natapos, nag-check-in pa tayo doon sa ating hotel sa Holiday Inn Express Pudong Airport. So, pakahaba nung day 2 pag binabasa ko, napakahaba pala talaga niya, and sobrang siksik yung day 2. So, sulit na sulit itong day 2 natin. So, sa day 3 naman natin guys, of course, ito yung pinaka-exciting part. Nagpunta tayo sa biggest Disneyland sa buong Asia, which is Disneyland Shanghai. So itong Disneyland Shanghai guys, kagaya nung Huangpu River Cruise, this is an add-on tour. Optional add-on tour, meaning kung gusto nyo, pwede kayo magbayad ng extra. Kung hindi naman, it's gonna be a free day para sa inyo. So kami, nag-book kami ng tickets ng Disneyland Shanghai sa Klook, and then nag-avail kami ng transfer doon sa tour. So, pwede kasi yun kung ano, nasa sayo nga kung anong part lang nung tour package yung i-avail mo, especially those optional ones. So, yun, nakita nyo naman buong araw, ang dami kong na-vlog dun sa Disneyland Day kasi nga talagang sinulit namin mula pagpunta hanggang dun sa fireworks display. And grabe guys, kahit nakapunta na ako sa ibang Disneyland sa Japan and then sa Hong Kong, iba pa rin yung Disneyland din ng Shanghai, iba yung binibigay nila, and napakalaki nung castle guys, yung Disney Castle nila, parang wow, ang laki talaga. So talagang isa to sa mga highlights na itong travel series na to na talagang na-enjoy namin, at talagang ito yung one for the books, ika nga nila. So pati yung fireworks display, of course, sa end of the day, napakaganda niya guys. And buti na lang nag-book kami nung tour, nung transfers, kasi kung hindi, nakita nyo yung linya ng mga tao pabalik and yung mga papunta sa train station, sobrang siksikan. So it would take you a lot of time bago ka siguro makauwi, kasi medyo malayo yung Disneyland dun sa hotel namin. So buti na lang nag-take advantage kami nung transfer. Next, sa ating day 4 guys, kami ay nagpunta sa Nanjing Road. So isa yun din sa mga pinakamagagandang lugar na napuntahan ko doon sa tour na yon guys, Nanjing Road, and then sa Lujiasu district or area. Yun yung kanilang parang central business district. Isa sa mga magagandang architecture na area yung Lujiasu. Yun yung nag-escalator tayo guys. Tapos meron doon parang way, nakitang-kita yung Oriental Tower, Oriental Pearl Tower. Kaya nagpicture kami ng marami, and then nakita natin yung Pop Mart sa Nanjing Road, yung Minisoland, yung nakabili kami ng shoes, nakapag-shopping kami ng kaunti doon sa Nanjing Road. And then doon sa West Nanjing Road naman, yun nga, nakita natin yung world's largest Starbucks, yung LV Cruise flagship store, and then meron din kaming compulsory shopping ulit doon sa Jade Shop naman. And then kinagabihan, nagpunta kami sa City of God Temple sa Chinatown para mamili ng maraming pasalubong, at doon sa Xinshan-di na area kung saan may napuntahan kaming store na mura yung mga pabango, yung mga makeup ng pambabae. So jam-pack din yung day 4 namin guys, and ang ganda din ito kasi sinulit talaga namin kasi yun na nga yung last full day namin doon sa Shanghai. So yung day 5 natin guys, quick and easy. Nag-breakfast lang kami doon sa hotel, nag-check out, tapos pumunta lang kami doon sa medicine shop na compulsory shopping, and then after that, hinatid na kami sa airport for our flight back to Manila. So that sums up our itinerary. And then you kept on hearing me saying something about compulsory shopping. So ano nga ba yung compulsory shopping guys? So meron nag-comment nito guys, nagtanong na, dun po ba sa compulsory shopping, kailangan mo ba talagang bumili? Mapipilitan ka ba talaga? Ano po ba yun? Anong nangyari dun sa experience? So sharing with you guys our experience dun sa compulsory shopping tours na meron sila. Basically, it's up to you. Kung bibili ka, bibili ka. Kung hindi ka bibili, kahit anong pilit nila, hindi ka talaga bibili. You're firm with that, so just say no. Politely say no, and okay lang. Wala kaming na-feel during our time dun sa mga compulsory shopping areas na talagang parang pinilit kami. So, kung meron man kaming mga binili na items gaya ng mga tea leaves, ng mga jade, yun nga, hindi kami napilitan. Talagang kami yun na bumili nun. Medyo of course, gagamitan ka nilang konting sales stock, pero if you're firm with your no, then hindi ka naman nila mapipilit. And
regarding dun sa Jade Shop, alam ko marami din mga nag-message, na nag-comment dun sa, yun nga, na medyo scam daw yan, ganito, ganyan. Siguro it's more of like their marketing strategy. Hindi lang siguro, na-excite lang din kami noon nung time na bumili kami ng Jade kasi nga ang laki ng discount daw na binibigay, di umano. Pero yun nga, at the end of the day, nasa sayo pa rin yun kung bibili ka o hindi. So, pag-isipan yung mabuti, do a lot of research, and I hope na itong vlog na ito or yung experience namin nakatulong para doon sa mga nagbabalak na magpunta din sa mga ganong shops. And may experience yun na parang bibigyan daw ng 90% discount, ganyan. So mag-price comparison pa rin kayo, and huwag tayo magpadala sa bugso ng damdamin na bumili ng mga items just because they're saying na ganito yung kalaki yung discount or ganito yung makukuha nyo or what. Always still check online and mag-compare. Kasi isang Facebook search nyo lang dun sa Jade Shop, China Jade Shop scam, ganyan. Yun, makikita nyo na siya. And I don't consider naman na na-scam kami doon kasi nga, we paid for something and we get something out of it. So, hindi naman siya technically scam kasi ang scam siguro para sa akin yung wala kang makukuha or we got what we expected doon sa price na pinag-agrihan namin. So, I'm good with that. So, I'm not gonna lose sleep over it. So, pero yun nga, I'm just giving you guys warning na rin and yun caution based dun sa experience namin. And yun nga guys, going back lang dun sa mga hotel, parehong hotel na pinagstayan namin is Holiday Inn sa Hangzhou and Holiday Inn sa Pudong or sa Hongqiao Airport Zone pala, hindi pala Pudong, Hongqiao Airport Zone. Pareho yun 4-star hotel na included na yung breakfast dun sa SMB Travel and Tours, and I know na sinasabi ng SMB na hindi daw nag-provide ng disposable toiletries, pero sa experience namin, nag-request kami sa hotel reception, binigyan naman kami. So, it wouldn't hurt na magdala ng sarili, pero just in case, try nyo rin manghingi ng mga toiletries doon sa lobby. Tignan nyo lang kung bibigyan kayo. And based nga sa experience namin, binigyan naman nila kami. And isa pa sa mga paalala guys, kapag mga tours na ganito, always be punctual. So this is a learning experience sa amin na maging punctual kasi nga may moment na naiwan na kami nung transfer namin from Disneyland papunta sa from hotel to Disneyland, and buti binalikan nila kami. Siguro may communication problem din kasi hindi siguro nila naalalang sasama kami. So always be punctual, respect the time of others, be open-minded sa mga new experience, new food, new adventure, maging open kayo, and lastly, be attentive kasi nga, syempre, kailangan aware ka kung sino yung mga kagrupo mo and kung sino yung tour guide para kung sakaling magtawag siya, pumunta dito from one place to another, dahil medyo mabilis ang pacing ng mga ganitong tours dahil nga hinahabol yung oras lagi. Kailangan attentive kayo and active, and always prepare guys ng mga comfortable shoes, comfortable clothes para hindi kayo madaling mapagod kasi nga maraming pupuntahan dun sa mga ganitong klaseng tours. So guys, kung meron pa kayong mga ibang questions, may mga hindi ako nadaanan dito sa vlog na ito, please feel free to comment down below. You can also ask me questions on my Instagram at AJTV Amazing Travels. Same with my Facebook page, pa-follow na din guys. And that ends our vlog. Maraming salamat sa lahat ng nanood at tumangkilik ng travel series na ito sa Shanghai, China through SMB Travel and Tours. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel, and do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang next travel series natin sa Macau at Hong Kong. So yun lang guys, maraming salamat. Bye!